I'm Ricky Sunga. And I'm Ruel So, We are the Double R sa Radyo Bandido aired every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. on Radyo Bandido TV, simulcast on DCRJ 8:10 a.m., You can also watch Sky Cable Channel 224. digital boxes, and on free-to-air TV. You can watch also in social media site facebook.com DZRJ 810 a.m. And our official YouTube channel. So you can like Share. and subscribe to our social media site. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair. Moto Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Magandang morning mga kadobol. Kami po yung programang Double R sa Radyo Bandito dito sa DZRJ 810 AM, ang makasaysayang istasyon ng radyo sa Pilipinas. Good morning, Kuyang Ruel. Yes, good morning parang Ricky. Maliwalas ang panahon ngayon. Pwede na maglaba. Hindi katulad ng nakarang linggo. Di ba, Kuyang Ruel? Hindi ako naglalaba. Hindi ba naglalaba? Oo, nagluluto pa ako siyempre. Sobrang busy mo, ha? Oo. Kamusta naman ang bigas mo, Kuyang Ruel? Dinurado ba? O sinandoming? O wala nang NFA yata, Actually, kalahating kilo lang nabili ko 20 yun. Ay, hindi na 20. 20.2. 20.5. 22.50. Oo. Kaya nga yan ang ating kamusta na ang price ceiling ba? Ang tama yung sinabi natin nakaraan, Kuyang Ruel, di ba? Ayudahan yung mga retail dahil lugi-lugi, di ba? Oh. Sabi, di bali daw hindi kumita. Loko-loko talaga si DTI ASEC Secretary Agaton Ubero. Ito ang sabi niya Kawawa naman negosyante. Parang hindi na magbabayad ng operation niya at saka ng rental Bakit ba nasabi ni Yusek Ubero yun na ang sabi niya? Ano? Yun nga, pa-play nga natin ito sinabi niya. Pa-play ko kahit audio lang ipe-play mo yung sinabi. Sige, pakinggan natin bakit na yata na? Kailangan magsakripisyo ang retailer para sa publiko. Dinig ba? Hindi dinig. Inihiling daw ng pamahalaan at sakripisyo. Kailangan ng, nasabi pare? Quote unquote. Hindi naman daw lugi pero walang kita. Oo. Ano ba yung ibig sabihin ng Kuya Ruel? Hindi, para sa isang negosyo, once na hindi ka kumita, automatic losses ka. Lugi ka? Lugi ka In short. talaga, in short. Ano ba yung sabihin? Ang panawagan, sana yung mga negosyante magsakripisyo. Why not yung mga politiko, bawasan kalahati na lang sweldo. Pork barrel, Di ba? Diba? Ganun lang yun Why we should sacrifice? We pay everything. We pay municipal tax, we pay BIR tax, we pay everything, di ba? So, may yung mga walang taxes dyan na merong nakakuha na ayuda, yun na magbigay. Di ba? Mga maliliit na negosyante pa magsasakripisyo. Hindi na lang, sweldo kaya ni Asik diba? Ubero ang isakripisyo natin. Wala naman daw kita, pero hindi naman daw lugi, pero wala lang kita. At you have to sacrifice, di ba? Kaya pa ako nagnegosyo. Paano yung mga taong sabihin ko, hindi mo na makabayad ng rental kasi hindi ako kumita sakripisyo muna tayo lahat. Ang daming expenses, di ba, Kuyang Ruel? Ba sa isang negosyo, ano ba mga expenses dyan, Kuyang Ruel? Kung nangungupahan o rental. Siyempre, magbabayad ka ng tax, magbabayad ka ng accountant mo. Gagawin mo yun, di ba? Okay. Siyempre, yung operation mo, yung delivery mo, yung tagabantay, yung cashier, madami. Aside from that, meron pang hidden losses di ba? Pag magpa-park ka, 50, 300 pag delivery, pero walang resibo yun. Ayan. Di ba? Sino ba naningan yun? Ay, hindi ko NTPB? alam. Ikaw na lang.
Oo nga, wala ba resibo yun, ha? Oo, di ba? Tapos ano pa ang expenses, Kuya Ruel? Siyempre, yung mga, siyempre, hingi sa mga gwardiya. Di ba? Minsan, may magbabantay. Aha, Di ba? Kuryente. Oh, Tsaka tubig, di ba? Oo. Aha. Mataas na yung kuryente, mataas na rin yung tubig. Oh, magsabi nga, magtatasa itong Setyembre. Ano pa? Siyempre, yung mga cost mo. Sweldo. Sweldo. Diba? Oh. At saka yung gas. Ayun. Gastos. Kaya nga gas di ba? Gas, Pag oh, deliver gastos. ka. So, ang dami pala. Oh, so, wala naman daw kita pero hindi naman dugi. Wala dugi pero wala kita. Hindi ka naman daw malulugi. Paano kaya na-assign to si Asek Agataon ng Obero dyan sa DTI? Department of Trade Industry yan eh. Di ba? Pag negosyo, di ba? Trading. Tapos ito ang nire-recommenda mo, di ba? Parang medyo kakaiba yata to. Mukhang dapat hindi siya ilagay Hindi, dito sa siguro DTI. ang isip niya, pansamantala, we have to sacrifice. For example, yung price ceiling is tatakbo ng 1 to 2 weeks. Yun muna. Yun Parang muna? you have to, parang magsakripisyo ka muna, mag-contribute ka to the betterment of your community. Ganon. Yan. Pero dapat magpakita sila ng sample, hindi yung gastos ng gastos. Pakita mo na sila ng sample, di ba? Hindi yung saksakan ang dami ng bodyguard, at dami mga Bodyguard, haga- sino may bodyguard? sa Maynila pa lang, magigising ka sa wangwang sa dami ng mga kasunod ng mga escort. Di ba, gastos sa gasolina hindi, libre sila sa gasolina Di ba? Part of ano nila yun, ng rata yata nila yun. Expenses ng at tayo nagbabayad doon bilang mga taxpayer. So, dapat i-minimize ang mga gastusin. Pag ganyan talaga, sasakit ang ulo. Dapat gumamit ka na lang muna ng Tiger Balm, di ba? Oo. Mabisa pa yung Tiger Balm sa mga ganyang issue, So, gumamit nakakasakit ng ulo, no? Tiger Mga- Balm ang sapat dyan. Meron din silang palang plaster, Kuya Ruel. Akala nyo kung mas sakit ang kasukasuhan mo. Akala ko yung plaster, yun ang pangsasampalot, di ba? Yan po ang Sabay Tiger dikit. Balm. Yeah. Ointment at plasters. At iba pa. Kaya, banggitin muna natin ang ating poll question. Poll question natin, simple. Related din dito. Sa tingin Tagumpay nyo ba ang price ceiling na pinatutupad ng gobyernong Marcos para masolusyonan ang crisis sa bigas? Siyempre, para manalo sila ng GCash All-load, share ang aming live episode ngayon, September 9. 2023. Oo nga, kahapon, Kuya Rued, birthday ni Mama Mary. Oo nga. September 8. Okay, mamaya makakausap rin natin, Kuya Rued, si MPD Director General Andre P. Dizon. Alam nga natin kung kamusta ba yung drug testing result na nangyari dyan. May surprise drug testing din sinagawa dyan sa MPD mga Sa lahat official, meron naman, no? Oo. At siyempre, meron silang programa ngayon ng Manila Police District League, basketball league to, tsaka volleyball. So, kumbaga, kasi ang pagiging police, stressful talaga, oo. di ba? At least, meron silang diversion. Maganda yan sa kabila ng mga controversy na nangyayari ngayon. At saka maganda yung camaraderie, di ba? Ayan, nagkakakilala sila, di ba? At saka may mental aspect din na para makakonsentrate sila, hindi yung puro kriminal lang hawak na. Ngayon, bola. Ayan, mga Pero bola. hindi naman sila mag-aaway-aaway. Dapat na. Sports. Dahil may premio raw yan. Ayaw niyan kaya Vice Mayor Yul Servo, si Kuya Yul Servo, 100,000 daw. Ang premio naman magwawagi dyan sa tournament. Paano naman tayo? Laki, di ba? Oo, Ang dami laki. mga sponsor nila dyan, Kuya Ruel. Anyway, basahin na natin ang mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo. Ito na nga, arangkada, pamamahagi ng cash assistance sa mga micro-rice retailers. Sisimulan na ngayong araw pangungunahan ito ng DSWD at ng DTI. Ang pamamahagi nito sa lugar ng Maynila, San Juan, sa Quezon City, dyan yan sa lugar ng Commonwealth Market, at sa Caloocan ay dyan sa may Paho Market. Makakatanggap ng 15,000 ang mga rice retailers sa palengke at iba pang pampublikong lugar, habang 5,000 ang ayuda sa mga sari-sari store. Pero upang makasama sa ayuda, kailangan rehistrado sa Business Permit and License Office o BPLO ng LGU o sa DTI at SEC o Security Exchange Commission ang maring di rin naman rehistrado pero validated to ng DTI o market master ng inyong titinda ng mga bigas. Hindi kasama mga supermarket at malls na makakatanggap ng ayuda. So ang requirements lang dapat may lisensya kayo from DTI o may business permit kayo.
Okay. Samantalang inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mag-aangkat rin ng bigas ang gobyerno sa bansang Cambodia. Sa kasalukuyan, ang Vietnam at Thailand ang pangunahing import source ng bansang umaabot sa 3 milyon na tonelada ang inangkat ng bansa noong nakalipas na taon. Ayon sa Pangulo, pansamantala lamang umano ito habang kapos sa bigas ang bansa. Subalit ayon sa grupong Bantay Bigas, patuloy na tataas ang presyo ng bigas sa pamilyan kahit mag-import ang bansa. Oo nga. Kasi Vietnam ang una. Di ba, mga Vietnam, dito nag-aral yan Dito sa lang International nag-aral, Rice Research Institute sa May Dos Baños. Kaugnay nito, nagbitaw naman bilang Undersecretary ng Department of Finance si Cielo Magno dahil sa pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Taliwas ito sa sinasabing sinipa siya ng Malacanang dahil sa Facebook post na nagsasaad ng pagtudsada sa pulisiya sa mga programa ng administrasyon. Kahapon, inilabas ang kautusan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsabing expired na ang panunungkulan ni Magno. Sa Facebook post ni Magno noon na may chart patungkol sa law and supply at demand, sinad din niya na I miss teaching. Si Magno ay dating associate professor sa Department of Economics sa UP Diliman at magbabalik na lang daw siya sa academe. Balik turo siya. Hindi ako adik. Huh? Ito ay Sino? giniit ng sinibak na hepe ng Mandaluyong City Police na si Colonel Cesar Herente. Makaraang lumabas na negatibo ito sa isinagawang niyang drug test sa PIDEA at DOH Accredited Testing Center nitong Agosto 29 at negatibo rin sa NBI sa kanyang drug testing nitong Setyembre 6. Nauna naging positibo si Herente sa isinagawang surprise drug test ng NCRPO. Ayon kay Herente, mari ang kanyang expose or exposed sa mga drug evidence at maintenance drug sa blood sugar ang sanhi ng positive result nito sa drug test. Lumalabas sa data ng PNP na mahigit 500 o 500 pulis na ang sinibak sa serbisyo mula pa noong 2016 dahil sa paggamit ng droga. Negative raw siya. Pero sabi nung parang hindi kinikilala dahil hindi raw accredited. Sabi nung PNP. May bago silang na di nila kinikilala yung ginawang panibagong drug test ni Herente, Kuya Ruel. Baka kasi panibagong yun. No? Kasi dapat ang ipapatest mo yung ginawa mong unang sa surprise drug test, yung unang ihi mo. Hindi yung bagong ihi raw. Yan ba yun? So parang kini-question to ng PNP rin. Samantala, hindi na maaaring makapasok sa gobyerno ang sinumang empleyado o opisyal na masasangkot sa road rage. Ito ang nais ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Di ba si Erwin Tulfo mainitin din ng ulo? Sa isinumitin niyang panukalang batas ang House Bill number 8991 o ang Anti-Road Rage Bill na naglalayong iban sa government service ang mga ito. Bukod dito, sakop din ng panukala na tuloy ang kaso kahit hindi tumistigo ang biktima o tamangging isulong ang kaso. Sa Section 3 House Bill 8991, kabilang sa kinukonsidera bilang road rage ang mga sumusod. Okay yung Red, baka kasama ka rito Pero malamang hindi ka naman dahil sabi makikita raw ang ugali na sa tao sa kanyang pagmamaneho, di ba? Ganun ba? Oo, sabi ito ang mga sumusunod na na pag binayolate mo to, Kuya Ruel, wide gesturing. Hindi ka naman nagge-gesture ng wide. Handsome gesture ka naman, di ba? Siyempre, lagi tayong handsome O ito pa, cursing o using bad language. Yung masamang salita. O, mga physical attack o attempt. Reckless driving. At ang anumang any kind of threats or intimidation at ang any use of force and other analogous circumstances. Ano ba yung mga analogous circumstances? Ito raw, pag ginawa ng isang empleyado o opisyal ng gobyerno, papasok dito sa bill na to. Kung makakapasa, hindi na sila pwede, para perpetual disqualification sa public service. Hindi ba si kasamang Erwin Tulfo, may ulo. Magagalitin nga ito Ako pare, dati may nag-cut sa akin ang ginawa mo, Kuya Ruel? pag silip ko may mga baril
Inaway ko, pare. Sabi Tapos mo. lumapit siya, lalaban ka ba? Pare, Sabi. lumaban ako. Ano? Sabi ko, sinabi ko ba? Samantalang sinuspindi ng 2 taon ng LTO ang driver's license ni Wilfredo Gonzales, aka Boy Kasa, kaugnay sa kinakasakutan nitong road rage. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, 2 taon lamang dahil wala namang umanong casualties o namatay sa pangyayari. Hindi maaring lifetime dahil nakasahod umano na hanggang 4 na taon lamang ang kapangyarihan ng ahensya na suspindihin ang lisensya ng isang individual. Sa naganap naman ng pandinig sa Senado, isinisisi pa rin ni Gonzales ang siklista na nag-provoke umano sa kanya, kaya naganap ang insidente ng road rage. Ang kapangyarihan lang daw 4 na taon. So kahit na may crime, murder nung ginawa, ang pagsuspension ng lisensya na 4 na taon lang pala. Limitado rin pala kapangyarihan ng LTO. Pero yung di ba, pero siya sabi, yung prangkisa naman is a privilege. No, hindi right. So itong lisensya right pala, driver's license. So hindi ka pala walang forever na ban ka magmaneho. O, kahit na convicted ko anything hanggang 2 to 4 years old lang suspension ng lisensya mo. Samantalang fuel subsidy na umabot sa 3 bilyong piso nilabasan ng DBM, mabibigyan nito ang mga may 1.36 million na tsuper sa buong bansa lang, hindi naman buong bansa. Ang ayuda ay kaugnay sa 9 na beses na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Kabilang sa mabibigyan ng ayuda, ito ang mga makakatanggap ng ayuda mga modernized public utility jeepney, 10,000. Modernized utility vehicle express, 10,000 din. Traditional PUJ, ito yung nakikita natin na jeepney 6,500. Traditional UBE, 6,500. Yung mga public utility bus, 6,500 din, makatatanggap niya. Yung mga minibuses, 6,500. Taxis, makakatanggap din ng ayuda ng halagang 6,500. Mga shuttle services taxi, meron din, 6,500. Yung mga TNBS o yung Transport Network Vehicle Services, 6,500. Tourist Transport Services, kabilang pala sila, 6,500. O ito, School Transport Services, may ayuda rin matatanggap ang mga buses. School bus pala, 6,500. Mga PhilCab, 6,500. Tricycle, 1,000. O delivery service, meron din, 1,200. Samantalang ayon sa grupong Piston, hindi raw itong solusyon, kundi ang pagbuwag sa oil deregulation law at suspindihin ang buwis na ipinapataw sa petrolyo. Ito naman, Prosecutor dinisbar ng Korte Suprema dahil sa patuloy ng pagsasalita ng mga foul language sa publiko. Hindi na magagamit ni Perla Ramirez ang titulong attorney sa kanyang pangalan, makarang iutos ng kataas-taasang korte na alisin na siya sa role of attorneys ng Supreme Court. Nauna nang inireklamo si Ramirez ng kanyang mga kapitbahay at empleyado sa isang condominium dahil sa masamang tabas ng kanyang dila mula noong pang 1990 hanggang 2007. Sinuspindi ng 6 na buwan si Ramirez ng Supreme Court bilang practicing lawyer, ngunit nito namang Enero, magpa-follow up ito sa status ng kanyang kaso ay nakabanggaan nito ang clerk of court na si Attorney Maria Cristina Layusa ng Office of Bar Confidant na sinabihan nito na bruha ka, PI at kung ano pang masasamang salita. Ayon sa Korte Suprema, paglabag sa lawyer's oath at Code of Professional Responsibility ang ginawa ni Ramirez. Subalit sa separate opinion naman ni Associate Justice Alfredo Caguia, isa ito umunong marahas na aksyon ang disbarment na hindi ay suspension lamang ang iparusa dito. Dapat daw suspension lang. Oo. Buruha ka. Tsaka PI at kung ano pa. Mukhang may problema to si Ramirez. Di ba? di ba yung mga ganun salitang bulaklak na lang? Mabalaklak ba? Hindi, ito. Biro mo matabas ng dila. Mula noong 1990 pa hanggang 2007. Mukhang something wrong, di ba? May attitude problem siya. Pag ganito, at diba, something sa mental niya, may problema ganito. Mahitang ulo niya
Buti dapat nagbanggaan sila ni Wilfredo Gonzalez. Silang dalawa. Di ba? Ewan ko na lang kung ano mangyari sa kanila ni Gonzalez. Oh. Samantalang, gumawa ng kasaysayan ng isang dating guro sa Cavite State University na makapasok sa prestihiyosong universidad sa buong mundo, ang Harvard University. Diyan ka galing, di ba, Kuyang Ruel? Oo. Sa Amerika, bilang kauna-unahang Filipino language instructor sa naturang universidad, inihayag ng Harvard University Asian Center at ng Department of South Asian Studies na ang Pilipinong si Lady Allen Orsal ay kabilang na sa kanilang faculty para magturo ng Filipino language course. Nabatid na ang Filipino language course, ito Kuyang Ruel, ay ika-4 sa most spoken language sa continental America, kasunod ng English, Spanish at Chinese. Aba, talagang Pang-apat tayo. pang-apat pa ng Filipino language. So, talagang nagsasalita tayo ng Pilipino, abot to hanggang may makakaintindi rin sa atin. Dahil live din tayo sa Facebook Live, sa YouTube, di ba? At sa Sky Cable, Channel 224, sa sabi nga GMA nila, Porta pare, Box. Sa pagbasa kung saan daw may sinan ng araw dati, may Chinese. Ngayon, may Chinese at Pilipino na. Ayun, nagkasama na sila. Kasi all over the world tayo eh. Kaya, biro mo ito, ilang taon na ba ang Harvard University? Pag nakapasok ko dyan, kakaiba. Ang tindi rin ng exam dyan bago ka makapasok. At matindi rin ng pera. Dati pare ang governor ng Hawaii, Pilipino. Oo. Tama. At marami. Hindi may mga congressman. Nagkakaroon ng mga position sa ibang bansa. Yung mga Pilipino mawak. Mga iba, PhilAm na. Diba? So, ito nakagawa ng kasaysayan si Lady Allen Orsal. Magtuturo siya ng Pilipino, ha. So, hindi na tayo magugulat pag may mga Amerikano, matatas pa sa Tagalog. Oo nga eh. Diba? Hindi mo na maloloko yun. Hindi na maloloko ng mga fixer dyan sa NAIA o sa money changer, Immigration. Diba? Oo, sa immigration. Diba? Kala nyo, ha? Baka gusto nila mag-aral ng Pilipino para hindi na maloko, diba? Pero diba? Sabi, magkano yung sitaw mo? 1,000? 1,000? Bibili nyo, 1,000? Wala, ang halaga lang pala nyo, 10 piso lang. Hindi, hagdagan lang pala ng 2 zero. Anyway, ang programang ito ay hatid sa inyo ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, makakausap natin ngayong umaga si Manila Police District Director Brigade General Andre Dizon. Update nga natin ang drug test at saka yung bago nilang maganda to, Kuyang Ruel, na sinusulong ngayon na sports fest ng Manila Police District League. Volleyball at saka basketball to. Magandang umaga po, General Andre Dizon. Hi, Sir Ricky, Sir Romel. Opo. Opo, Good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Double R, sa DCRJ po, sir. Opo, maraming po salamat. Bay tayo na kami, magsisimula na itong MPDL. Di ba? At lahat ng mga kapulisan natin sa Manila, pampatanggal ng stress to, Kuya Ruel, di ba? 12 oras ang trabaho. Maganda itong bagong programa ni General Andre Dizon sa ating pulisya. Magsisimula ho ba ito sa September 14 at lahat ba ng MPD police force natin kasama rito, General? Tama po, sir. Mayroon tayong 22 na teams po, sir, sa volleyball. Mayroon din po tayong 22 teams sa basketball. So, lahat po ng police stations, yung district headquarters, may kanya-kanyang team po, sir. At nataon po, sir, na ito ay ipinagkaloob sa atin ng Manila City Government through our mayor, kay Honorable Mayor Hani Lacuna Pangan, at si Vice Mayor po ang siyang punong abala dito, sir. Siya po yung naghanap ng sponsors na nagbigay po sa amin, sir, ng mga uniforme at mga gamit sa laro, sir. Kaya napakaswerte ng Manila Police District. Sinuportahan po kami ng city government sa activity na ito po, sir. Oo nga, Jaron, nakasup nga natin si Vice Mayor Yul Serbo at may price to na 100,000 daw. Aba, malaking busto sa ating kapulisan, di ba? Opo, sir.
ang nagpapa-inspire po natin sa atin lalo, sir, dahil katatapos lang ng SIBA. Lahat ng mga basketball enthusiasts ay nakapanood dito, kaya ganado silang maglaro dahil marami silang nakitang mga laro, mga teamwork. So, bilang mga pulis, marami pong basketball players tayo na ang kanilang hati ay itong larong ito po, sir. Ay, marami bang magagaling dyan? Kasama ho ba kayo sa maglalaro dyan, General? At team manager lang po, sir. Team manager. Team manager. O ba, maswerte naman yung team na... Pero, General, no, hindi ba sa tingin nyo makakatulong din to sa camaraderie at sa mental capabilities ng ating kapulisan? Kasi napaka-stressable magiging isang member ng pulis. Sa gitna ng mga kontrobersya na ito, meron tayong mga gitong programa na makakatulong naman para naman maiba naman ang linya ng kanilang pag-iisip, di ba? Opo, sir, kasi katunayan nga yan ang maituturing natin na ito na kami yung mga bata na binilhan ng nanay ng lobo. Ganun po kami kasaya ngayon dahil ang gagawin lang po ng ating mga pulis ay maglaro. Pre-provide po ng city government lahat ng gamit ng ating mga players. So, lahat sila ay excited, lahat sila ay very eager na maipakita yung kanilang skills sa pagbabasketball po, sir. Sir, di ba may sometimes sa mga sports fest minsan may nagkakainitan. Physical contact yan. Oo, physical contact, sir. Meron ba tayong any to prevent? Wala bang awayan Opo, sir. mangyayari? Opo, ang pinaka-prevention po natin dito, sir, ay of course yung dapat magpakita sila ng professionalism, ng patience nila, yung maximum tolerance natin sa PNP. At ang pinaka-final na guidance po natin sa kanila, sir, is huwag silang makipag-away kasi kapag makipag-away sila, i-relieve natin sila sa posisyon natin. Itatapon natin sila sa labas sa Manila Police District. Seryoso ba yan, General? Totoo ba? I-relieve sila? Kasi walang puwang sa Manila's finest yung pikon at mainitin ang ulo po, sir. Tama. Si Kayo Sir, very cool, very humble at very cool to si General. Anyway, sa ibang issue naman, General, kamusta na ho yung drug test results sa Manila Police District? Pakibalitaan nyo kami anong resulta ho ba? Last week po, sir, nagkaroon tayo ng random drug test. Lahat ng may selected officers, may selected PNCOs, tsaka NUPs. At 115 po lahat, sir, yung nag-undergo. Sa awa naman ng Diyos po, sir, lahat negative. Kaya may tuturing natin na hanggang sa ngayon ay drug-free pa rin yung ating hanay dito sa Manila Police District. Sir. Ayos. Congratulations po, sir. Congratulations. So, wala talagang negative lahat ang person ng Manila Police District, lalo na itong mga opisyalis. Magandang balita ho yan. At sa ilalim ng pamumuno nyo, talaga namang maayos ng peace and order sa Manila. Kuya Ruel, nakita mo, tayo sentro ng mga anumang krimen sa ilalim ng liderato ni General Andre Dizon. Anyway, imbitahan nyo lang mga, pwede open ho ba sa public itong paliga nyo sa mga manonood, General? Sa San Andres Opo, Complex? Sir Ricky, Sir Well, open po ito kasi doon po ito ginaganap sa San Andres Sport Complex. Napakaganda po ng venue ng Manila Police District League dahil air condition po ito, sir. At magaganda yung upuan. So sitting pretty po, sir. At para ding nasa PBA na nanonood yung ating mga bisita, sir. May nagtatanong lang, General. Sabi, hindi kaya makompromiso naman ng peace and order. Baka mawala ng pulis sa kalsada. Sa totoo yun. Sir, yun din po ang comment ni Mayora nung nag-open tayo sa dami ng pulis na nandoon. Sabi niya, baka wala nang natira sa kalsada magbabantay. Sabi ko, ma'am, 4,000 yung pulis natin. So, mga 300 lang itong nandito sa San Andres Sport Complex. Kaya, secured pa rin po, sir. Ayun, mabuti. At saka sports lang, diba? At sa maganda hutang programa na ito para maiba naman kaisipan ng ating kapulisan sa gitna ng mga kontrobersang kinakaharap ng PNP. Diba, General? Opo, sir. At ngayon po kasi, sir, face-to-face na tayo. Marami nang pumupunta sa Maynila. Daanan po ito ng mga negosyante, nagbabiyahe. Hindi po yung turista natin, sir, ay dumadami na rin. Kaya natural, magiging abala yung mga pulis natin sa pagbantay ng paligid natin. Lalo na po yung mga places of convergence. Kailangan pong bantayan natin ito during rush hours, especially po, sir.
Okay. Nako, maraming salamat sa binigay yung uli sa aming panahon na General at mabuhay po kayo dyan sa Manila Police Thank you, District. Sir Rick. Sir Ruel, mabuhay ang Double R. Salamat po. Apo, thank you. Ayan Apo. po si General Andre Dizon ng Manila Police District. Alam mo, napupunta ko nga, Kuya Red, tahimik ang Maynila. Maayos ha. May mga petty crime lang, napakaliit lang yon. Pero wala talagang maririnig na medyo... Oh, kasi dati rampant ng snatching ng cellphone, di ba? Hindi, bukod doon, may mga iba pang krimen na malalaki, di ba? Pero sa ilalim ng liderato ni General Dizon sa Maynila, Nabilis. maganda yan. Ito, pampatanggal din to ng stress sa kanila para itong liga na to. Siguro sa bilis ng action at nare-resolve kaagad, medyo nagdadalawang isip yung gagawa ng, di ba? Yung mag-attempt nagmuha ng krimen. Okay, mabuhay kayo dyan sa Manila Police District. Nako, 10:29 na. Ang oras hatid sa inyo ng Sopitec Appliances. Quality beyond limitation. Kita mo parang yung bahay ko. Ayan. Dami mga appliances. Bahay mo ba yan? Gano'n ba? Anyway, huwag ko kayong alis ha. Magbabalik kami. Marami pa tayong pag-uusapan. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all over the world. Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 810 AM, and YouTube channel DZRJ 810 AM, Radio Bandido. Pagputok ng umaga, magkakaganap na balita, iraratrat na! Kasabay sa inyong almusal, mga impormasyong ilalatag na Radyo Bandido Balita sa telebisyon, radyo at online media. Mga isyong pambayan, malalaman nyo na. Radyo Bandido Balita. Radyo Bandido Balita. Kasama sina Felix Tambongko at Jimmy Mahusay at ang mga veteranong tagapag-ulat ng himpilan. Radyo Bandido Balita. Radyo Bandido Balita. Double R is now at Radio Bandido, an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman Ricky Sunga and master entrepreneur Ruel So. Double R sa Radio Bandido every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 810 a.m., Radio Bandido TV Channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 810 a.m. and YouTube channel DZRJ 810 a.m. Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Boto Tires, Taupe Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Okay, 32 minuto makalipas na ika-10, Kuyang Ruel. Meron kang dala ritong BTS, blue top shirts. Mukhang maganda yan Oo, ganda mo naman. Buksan mo nga para makita namin kung talagang maganda. Wala ka talagang tiwala sa akin. Isuot ko na nga. Kung maganda, pamahagi rin natin dito. Pamahagi na natin to sa sa ating istasyon. Okay, buksan nga natin tong BTS. Isang pack niyan, 3 piraso. Pag sumuot ka dito, para ka bang member ng BTS? Oo. Korean group. Yan. Makakapal nga. Hindi, maganda yung quality niya. Kuya 100%. Sa kanila dapat medium o small lang. Pero okay lang, pinapakita ko natin na pagandang tela, 100% cotton, Kuya Ruel. Hindi to 99%. Hindi, At available to sa saan? City Store.
At saka sa Unitap pala. Oh, meron Unitap. din. Yan. Ayan, Unitap. Tsaka sa Seasons. Siyempre, diyan sa mga tindahan dyan sa may Baklaran. At saka Divisoria. At siyempre, at sabihin nyo lang, meron ba kayong BTS? Anong BTS? Yung Korean? Hindi, yung sikat na sikat ngayon na teaser doon, BTS. Yan. At papakita, murang-mura lang naman yan at 100% cotton. Aba. Mabuhay ka, Kuya Eggy Ben. BTS, member ng BTS yata yun si Kuya Eggy Ben. Ito, mga bumabati sa atin, Oh. si Jocelyn Saldana. Good morning po. Ay, good morning Double po, R. Jocelyn, sa mga tagutundo. Kung wag yung kakalimutan si Jocelyn Saldana sa darating na October 30. Alam nyo na yun. Oo, si Osorilam Angus. Morning, Sainet. Good morning kay Ramiltan. Good morning, Kuya Ruelso and Sir Ricky Sunga. Pabati naman from United Ilustrados Eagles Club. Oo, tsaka kay Les Banal. Good morning po sa inyo. Kaya Anton. Morning, Kuya Ruel. Kay San Gabriel. Good morning, Pan Ruel at kasamang Ricky. At siyempre, BTS daw tayo. Kay sabi ni Ramiltan. At siyempre, wag nyo nakakalimutan si Alim Becca dyan sa Blumentritt sa darating na October 30. October 30 alam niyo na mga taga Blumentritt Market dyan sa District 3. Si Alim Becca. Ayan, kilala yan dyan. Ay, nga pala, sante. Happy birthday pala. Sino? Advance happy birthday kay Kuya Daryl David at siyempre sa aking madam na mother ng aking classmate, si Madam Letty Co. Madam Belated Letty Co. happy birthday. Belated happy birthday pa, Madam Letty Co. Teka muna, Kuya Ruel, hindi natin nababasa itong mga nag-comment. Tagumpay ba ang price ceiling ng gobyerno? Ito, bali nagsimula nung Tuesday, di ba? O, ilang araw pa lang. So, nasa 6 days pa lang. Sabi ni Frederick Franco, sa ngayon daw maganda naman ang resulta. Hindi gumalaw ang presyo. Di raw katulad nung nakaraan na tumataas. Si Marco Quintana, sabi niya hindi tagumpay hanggat may mga protector ng mga smuggler sa Bureau of Custom. Si Daisy Samonte, sabi sa ngayon marami pa rin ang di sumusunod sa price ceiling. Oo nga, pero nagbabala na ho makakasuhan ng mga hindi sumusunod sa Executive Order number 39 ng Malacanang. Si JC Son Fernandez, hindi po tagumpay pero maganda naman to. Parang magulo to Hindi po tagumpay pero maganda naman to. Basta tuloy-tuloy lang ang solusyon. Gaya ng pagsita sa mga imbakan at malalaking hoarders, smuggler. Si Marge, kita naman sa picture, lagpas sa price ceiling. 45 yung well-mid rice kaya hindi pa ramdam. Si Joe Felipe, hindi pa natin masabi, excuse me po, hindi pa rin masabi sa ngayon kung tagumpay o hindi dahil kakasimula pa lang. Ayan ang kanyang reaksyon. Si Evelyn Derupe, slowly but surely. Si James Diaz, hindi natutupad ang price ceiling, mahal pa rin ang bigas. Si Romel Cayabyab, tagumpay naman pero kakaumpisa pa lang naman kaya siguro sa paglipas pa ng araw gaganda na epekto dito. Pero yan, sabi ng Malacanang, pansamantala lang to hindi ito totally na iba. Siguro kasi nasa harvest na tayo, time pag-aani na raw. So hindi siya panghabang buhay yung price ceiling. Pansamantala Walang lang. forever. Si JJB sabi okay naman yung pinatupad na price ceiling pero ang hindi ko maintindihan sa ating gobyerno bakit hindi yung mga suppliers nagbibigay ng mataas na presyo sa mga retailers sa market ang habulin nila. May punto rin, di ba? Pero simula na ho ngayon ng ayuda. Mabibigyan ng ayuda yung mga retailers nagtitinda ng bigas at maging mga sari-sari store. Kasama na yata ang mga nanay ko dyan. May ayuda kayo na 5,000 daw, sabi. Kailangan registrado ka lang, hindi ka house-show na tindahan. Si Kim, compare last week price from 65 dies to now 54. Well, mid-rice may moving naman pero wala pa sa 45 price ceiling na pinatutupad. Ang well mid-rice is 45. Yung regular milled rice is 41. Pero pinapakita natin sa video natin, sa page natin kanina parang brown yung 41. 45 maputi. Parang pagbili mo, bahala ka na niya. Mga 10 hugas yan. Mga 10 hugas. Yung NFA, hindi na natin makita yun Wala na raw Pinabubuwag na nga yung NFA. Ang NFA kasi pinakamura nung araw no? Oo nga. Bigas Kaso, pagkain daw yun, parang pagkain daw ng aso.
Ganun ba? Bigas ng aso, oo. Oo. Aha. Wala na tayong makita na binibenta. Si Ray Calarpardo, sabi niya, sa ngayon hindi pa masabi, tagumpay hindi. Ang literal na pag-implement ay pwedeng sabihin tagumpay. Pero ang epekto sa mga supplier, wholesale retailers ay maring mabigat gawa ng biglaang ang pag-implementa. May katwiran naman siya. Si Arnel Calzubas, hindi po rin parang hindi sumusunod. May ilan pa rin hindi sumusunod pero nagbabala na ang DTI tungkol dyan. Si Anyong, hindi pa masabi kung kakumpisa pa lang. Hindi yun, yung Martes pa nagkumpisa. Si Ronald Tumbang, ating suki, ban aid solution lang daw pala ang price ceiling para yan. Sang-ayon yan ang chairman ng Kilusan Magbubukid ng Pilipinas na hanggat di binabasura ang rice liberalization law. Parang yung batas na pinatupad ni na sinulong ni Senadora Cynthia Villar. Si Ryan Paloma, tagumpay po dahil napigilan niya ang sobrang pagtaas ng bigas. Presyo ng bigas. Si Nery Carlos, hindi naman sumusunod ang mga retailers. Dapat malaman ng DSWD-LGU. Dapat kumilos siya, di ba? Yeah. Si Mayora, sabi, yung ibang lugar ng lungsod, like si Mayora Amy Calixto sa Pasay, si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, at sa iba pa, mayroong executive order na bukod sa ayuda, may bibigay ring ayuda ang local government. Sa Maynila, sabi, bahala na sila mag-inspection ng mga BPLO. Ayun daw sabi ni Mayora. Ayon niya sa spokesman niya na si Princess Abante, no? Hindi man lang kumilos, di ba? What Manila goes, the country goes. Susunod ang bansa. Dapat siya magpasimula o magbaba ng order o magbigay ng ayuda. Baka nagsasurvey pa. Survey pa. Ang tagal nun Kuya, marami ng bigas, saka tapos na yung yung krisis sa bigas, saka siya magdadabas sa survey. So, pambira talaga. Ito, galing kay Joseph Enriquez. Sabi ni Joseph. Yes, dapat lang masustain. Bantayan ang mga hoarders of smugglers para sa stabilize rice ceiling price. Hanggat may ibang source, di yan masustain. More power to Double R. Kaya tuloy nahinto pagtitinda ni Joseph Enriquez dahil sa taas ng bigas di ba? Nicks and beans niya. Nabasa mo na ba kay Josa Mora? Sabi ni Josa Mora. Para sa akin, hindi ito tagumpay dahil kakasimula pa lang lamang nito. Ipatupad. Tignan natin sa sunod na araw at buwan kung ano maging resulta nito. Sana makatulong ito para sa lahat. Ito, babasahin na si Joey Santos, palpak, hindi pinag-isipan, simpleng law and supply demand, hindi maintindihan. Ano ba ang law and supply demand, di ba? Kuyang Roel. Siyempre, kung gaano karami yung production. Pag maraming production, tapos mababa ang demand, mababa ang presyo. Kasi kailangan mo dispose, di ba? Lahat. Pero kapag mababa ang supply at malakas ang demand, itataas nila. Parang yun daw nangyayari sa bigas, no? Marami naman tayong bigas, ay ilabas. Malaki naman ang demand talaga wala naman masyadong demand talaga Natural lang na yung demand. Yung kung ano yung as is lang bakit nagmahal ang bigas? Di ba? Tsaka panahon na ng anihan ngayon. Pero kailangan dapat itong bigas i-maintain natin, konti lang natin kainin kasi yan ang source ng isang reason kung bakit nagiging diabetes sa lakas ng kanin. Di ba? Kasi pagka nagiging glucose yan, di ba? Nagiging asukal sa katawan. Tumataas din ang blood pressure dyan. Tapos hindi ka nag-exercise, puro kaupo. Di ba? Kagaya doon sa mga ibang pagka nagbabayad ka sa gobyerno, di ba? Nakaupo na sandali. walang pag-movement. Walang exercise. Kaya gano'n na nangyari. Tsaka magresulta nga ng sakit. Baka magaya tayo kay Wilfredo Gonzales. Diba? May ng ulo, Rodri siya. At suspended siya ng 2 taon lang. At dahil nga yun lang ang kapangyarihan ng At sabi naman ni LTO Chief Vigor Mendoza, wala naman daw namatay. Hindi ba namatay? Wala naman daw namatay, pero kung meron man, hanggang 4 na taon lang din. Yun lang pala, may restriction. Kasi yun ang power siguro nila, di ba? Restriction, nasa batas daw na
So, ang lisensya is a right, hindi siya privilege. Kasi kung privilege lang siya, pwedeng bawiin ng gobyerno yung lisensya mo. Parang yung prangkisa, di ba? Sa prangkisa ng mga Any moment, jeepney. pwede nilang kunin, di ba? Oo, kasi hindi naman yung rights, kundi privilege mo lang yun. Oo. Binigyan ka lang na para magbumiyahe dito sa area na to. Oo. Ngayon, dahil may violation ka, may aksidente nangyari, binabawi na sa yung prangkisa. Ng LTFRB, LTFRB nagpapatupad. Ayun, yun pala yun. Sa Maynila, Kuya Roy, nakausap natin si Vice Mayor Yul Serbo. Maganda naman ang kanyang mga, masisipag naman daw ang kanyang mga konsehal. At baka one of these days, Kuya Roy, makausap natin siya in person. Oo, Imbitahan natin dito. Oo. At dating congressman yan sa pero bago yan, naging konsehal yan. Na-cover ko yan, naging konsehal ng Maynila, 3rd District, tapos naging congressman. Ngayon, Vice Mayor. Susunod, maging mayor? Pwede naman. Pwede naman. Oo. Pwede naman pala, Vice Mayor. Walang imposible. Walang imposible. Right ng every person na na tumakbong bilang opisyal. Ganun ba? So, yun ang sabi nga niya na smooth naman at ito nga yung sabi niya sa MPDL malaking tulong do dahil siya talagang gumawa ng mga sponsor niya, kumuha ng sponsor para matuloy itong Manila Police District League, itong paliga ng MPD at may volleyball din to. Nakakagutom talaga, di ba, Kuya Ruel? Kaya order na lang tayo ng Omas K Chicken. Yan, Omas K Chicken. Pwede naman din sila mag-franchise. Sabi nga nila, let us help you find success in the food business. Happiness in the box. Oo. Ayan. Kasi sa isang buong chicken, 2 flavors siya. Kaya half-half. Kaya happiness in a box. Yan. O nga pala, Kuya Roy, yung kaninang poll question natin, itong poll question natin na tagumpay bang rice price ceiling ng gobyerno, hatid sa inyo siyempre ng King Tut. Yan. King Tut. Male supplement. King Tut ba? King Tut. Kasi Pharaoh yan eh. Pharaoh ng Egypt yan, si King Tut. Oo. At ayan sa mga kalalakihan, kung gusto niyo lumakas kayo ang paninindigan nyo, mag-King Tut. Para lalong maging masigla ang pagmamahalan nyo. Yan pala yan. Baka kailangan ni Ariel din niya. Hindi na kailangan. Ayaw niya. Matibay pala yan. Ruben, marami pa tayo pag-usapan sa oras na 10:46 ng umaga. I-share nyo lang ang aming live episode ngayon at mabibigyan namin kayo ng instant GCash o load sa aming programa. Hanggang 11 AM po kami. Kuya Ruel, itong ayuda rin may ayuda matatanggap din nga pala, yung binanggit nga natin kanina, yung mga transport sector, no? Dahil 3 bilyon na ang nilabas ng Department of Budget Management tungkol dyan. At inaasahan ng matatanggap na ng mga chopper at operator ng bus at jeepney at iba pang public utility vehicle, itong ayuda ng gobyerno. Ang taas nga ng siyam na sunod-sunod, Kuya rin, diba, ng presyo ng petrolyo. Ba't kaya hindi mapigilan to? Ano yan world market yan, man. Hindi natin kaya kontrolin. Hindi, pero pinabubusura nila yung oil deregulation do kasi parang hindi na na-regulate bahala na pag tumas, yan, walang subsidy yan. Di ba nung panahon na ninong mo? Ninong ko si President Ferdinand Marcos, talagang Senior. Lawin mo. Ferdinand pala bongbong. Tapos talagang hindi lang regulated ang presyo ng petrolyo. Pati tuition fees. Ganun? Ngayon ang tuition fees bahala ka na. Kaya maraming nahirapan. Magkano na bang tuition sa mga dati nung nag-aaral ako, 1,000 1,000 lang isang SEM. Nagbabayad ako 1,200 pagka full load ako, 21 units, 1,002. Tapos hindi alakad ko lang. Talagang dati talagang studios ako Meron ng bata pare. Sa iba naglalakad ng 7 bundok bago para lang makapasok, di ba? Makapasok. Talagang gusto mag-aral, di ba? There's a will. There's a way. Ayun.
So, yun nga, yung sinasabi natin sa produktong petrolyo, kung, di ba, panahon nun, merong OPSF, Oil Price Stabilization Fund, may pondo. Kung gumalaw man ang presyo ng gasolina sa merkado, may pondo na para, hindi ayuda, kundi yung gobyerno magsasalo nung halaga na yon at para ma-stabilize yung presyo na yon sa mga gasoline station. Kung 20 lang, hindi siya tumas mo sa world market, 20 pa rin. Kasi nga may pondong nakalaan para doon. Ba't ngayon pa rin? Wala na? Wala na yun. At saka nagpatupad pa ng order regulation. Parang sinasabi kasi nila na pre-enterprise. Kung kahit tumas doon, bahala na yung mga gasoline station for per trade competition. Kasi mataas ka, magbababa ako. Kanya-kanyang, siyempre, yung rental, di ba? Hindi, kaya lang, pero yung parang ang vision nitong yung order regulation law, yung presyo ay yung nasa bahala na nasa discretion ng gasoline station ng owner, di ba? Gusto mo magtaas, kami magbababa kami para sa amin pumunta. Di ba? Kaso minsan mahirap talaga kasi di ba kagaya ng mga nagde-deliver tanker, di ba? Pag mas malapit ka sa depot, mas mura ka kasi di ba per kilometer yung singil ng logistics eh. So pag medyo malayo wala na, pag nasa Baguio ka akit yan. So mas mahal yun. Kaya minsan ang difference 5 to 6 pesos sa depot papuntang Baguio malaki ang difference. Kung mas malapit ka sa depot, kaya sa Batangas may depot ron, mas murang mas mura nga. Kaya diba? pagka minsan Batangas, by chance napunta ako ron, pinupultang ko na. Pultang ka? Pultang talaga na yan. Pultang nila. Pupultang natin yan kasi sayang di ba? Tama. Kasi nga, kung ganun nga, maganda yung magiging takbo ng negosyo. Kasi kung mababa ang gasolina, mababa rin ang mga presyo ng mga bilihin, di ba? Kaso mababa ang gasolina. Super traffic naman. Ubus din gasolina mo. Hanggang ngayon, ayun parang problema sa kabila ng mga tiyatayong infrastructure, di ba? Ng kasi pare, marami naman yung mga talagang pasaway sa kalsada di ba? Yung iba, hindi naman rehistrado. Yung iba, hindi. Alam ko, under the law, basta anything na motorized yan, dapat registered yan, di ba? So, pero, yun nga, nakausap rin natin si Vice Mayor Yuserbo, merong pinasa sila dun na medyo maalarma ang mga Maynila, pero sabi niya nagkaroon daw ng public hearing, yung pamasahe ng mga e-trike. 20 diba, pesos. 20 pesos lang yun nakakap yun doon. Yun ang may talagang may pack. Kanya, destination to point destination, diba? Kunyari, kung Vito Cruz, Divisoria, ganun na. Point to point. Ngayon, sa pamamagitan ng balibagong Konsehal Bong Pajardo Jr. Siyang committee chairman ng author din na mayroon ng siya na every 5 kilometers 5 pesos. Sabi nga ni kaibigan natin si Gina Mape ng DWWW tataas na raw ang pamasahe niya. So magiging kunyari 5 kilometers per 5 kilometers. 5 pesos per kilometer. So madadagdagan. Di ba may mga umiikot lang, di ba? Kaya nga pag dumagpas ka nga raw, hindi na siya magiging ganun, hindi na 20. Paano sila lampas within the hindi na yata magiging ganun ng sa iba pa siguro, yung iba pang mga tumatakbo ron na e-trike na hindi kasama dun sa 20 pesos, di ba? Na may biyahe, ganun na magiging bibigyan nga nila ng matrix pero napakamahal naman. Pasanin yun ng Pasanin nga yun. Imbis na magpasa sila ng maayos na ordinansa, yung pang ginagawa pasanin. Bong, tama yung sabi mo, sitahin mo nang yung mga yung mga walang prangkisa, di ba? Kasi kung lalulugi ang government, ang LGU, at least yung mga walang prangkisa magwayat. And sa out of 1,000 100 lang may prangkisa the rest is wala. Di ba? May prangkisa naman sila sticker. Sa NTPB, kuya. Tsaka yung may bagong panukala rin naman to si si Senator Francis Tolentino. Yung mga may SIM card pag may sobra na,
Pag sobra na isang, sabi daw kasi, may registration fee na pag may isa ka pang SIM card. Oo. Gusto niya pagbayarin to ng 1,000. Oo. Mahirap yun. Additional registration fee raw, 1,000 ang babayaran kung may isa ka pang SIM card. Si Senator kaya, isa lang ba talaga SIM card dito? Hindi kaya tayo pinagluloko ni Senador Francis Tolentino. Sabi para niya, lang naman, para raw malimitahan. Hindi, di ba yung mga company, yung mga telepono dati, wala pang cellphone, di ba? O, sa residence namin, isa lang ang telepono namin kasi yun ang kaya namin bayaran. Yung mga company, di ba, minsan may mga 20 lines, di ba? O, di ibig sabihin, parang every line na dagdag mo, mas mahal ang babayaran mo. Parang ito yung lumalabas na gusto niya isulang more than one SIM, may bayad additional registration at 1,000 ang gusto niya pag-usapan nga natin to sa susunod. Anyway, ikaw Kuya Ruel, sa ating tanong na tagumpay ba ang price ceiling o price cap sa bigas ng gobyerno? Sabi nga nila bago mo maging tagumpay, dapat may result. Yung talagang result na forever, hindi yung temporary. Di ba? Actually, wala silang kasing actual data Alam mo ba, for you to decide kung magkano yung bebenta, 41 and 45, di ba? Hindi mo tinignan kung magkano yung bili ng mga retailers yung mga tindahan. Dapat yan, sinurvey mo muna sinurvey mo mabuti yung market kung magkano. For example, 45 ang kuha nila. At least pwede mo i-peg sa 45. Tapos ngayon, ang gagawin mo, basta na lang magbibigay ka ng price. Hindi mo nakita o nalaman kung magkano yung benta. Siyempre, sino man negosyante, bili mo 50, bebenta mo 41. Tapos ngayon, gagawa ka ng another problem, ayuda na 15,000. So, ang daming dadaanan, umiikot. Kumbaga sa triangle, pumunta ka ng two sides, hindi hypotenuse. Dapat you go direct to the problem. Dapat yan, sinubsidize mo na lang from the farmer pa lang. Di ba? O, kunwari, ang bili ng dapat 49 pesos. Di ba? Di ibenta mo sa mga tindahan ng mas mababa, bili mo ng 49, benta mo siya ng mas mababa, wala ka ng ayuda pa. Another problem na, siyempre, hindi natin masabi, ayuda sa kanino mong bibigay. So, maraming dadaan yan Pwede mo masabi, ay, lugi ako Hindi mo na kita babayaran ng rental, hindi mo na ako magbabayad ng tax, hindi. So, hindi ka gumawa ng isang decision na both parties na win-win. Basta binigyan mo lang sa consumer na okay lang, naka-satisfied na sila sa ganung presyo. Pero ang daming nasagasaan, na kawawa. Tama, okay. Teka muna, shoutout muna sa aking China si Linda Hilira at siyempre sa aking pinsan na si Ambet at June Hilira ng Nabotas. Sa Nabotas City yan, good morning, Chang Linda at kay Ambet at June. May pahabol pa pala ka, pare. Okay. Dahil sa ginawang price ceiling, maraming gumawa din ng mga krimen. Alam ba paano? Yung dating binibili kong dinorado ba yun? Dinorado? Baka kala ko dinuran same din, pero iba ang texture na. So nakita ko mahalo na ngayon. Merong yung talagang pangit ng bigas. Tapos yung kalahati akala mo. So di na-satisfied ngayon yung pero hindi na yung quality. May mga gumawa na bumili nga ako hindi ko na nakain. Posible nga. Sa ating naman total pansamantala na okay rin naman tong sabi nga natin na ayudahan na itong mga retailers dahil talagang lugi rito yung mga magsasaka at mga retailers. Dapat ang unahin mga mga supplier na i-subsidize din muna yung pagkuha ng bigas mula dun sa farmers, di ba? At para bumaba rin ang pagbenta nila. At saka kung mag-i-import, siguro doon yung wala talagang bigas, di ba? Nandyan lang naman sa Bulacan lang, hanapin nyo lang, dami pamigay pa. Ibaksak na sa merkado yan at malalaman na yan. Nabili na ng gobyerno. Ayan. Diba? At para wala na tayong krisis sa bigas. Tapos siyempre yung mga hoarders, lugi kami, okay, hindi kayo malugi, magkano makuha nyo? Itong kita nyo, bilhin namin. Tama. Di ba? Good morning, Angeline Altea Sunga. Nakikinig sa okay. Pero bago ang lahat, siyempre... Bumunod na tayo! Dahil malapit na tayo magtapos. May makalimutan na naman natin. Okay, ang mga nanalo at mga nag-share namin live, si
Ray Calapando, si Marco Quintan, si James Paloma, si Enrique Vista, at ang panghuli si Racy Lobo Simona. Ay direct message nyo na kami sa aming fanpage, yung Double R po sa Radyo Bandido. Kuya Ruel. Sa lahat ng mga listeners namin, salamat po. At hindi kayo nagsasawang makinig, maski na medyo makulit kami dalawa ni paring Ricky. Every Saturday po, 10 to 11 a.m. Okay, maraming po salamat. Samahan nyo kami sa susunod na Sabado. Bye-bye! Good morning! Happy weekend! Hi! Good morning, Bidis! Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Auto Tires, to pursue tire excellence, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and